po pala si Richard Mackenzie Buenaventura mula sa ikatlong baitang. Pangkat, Tesla ng SSCS. Turong tagapayo, Ginang Melanie R. Ballesteros. Ang aking librong babasahin ay may pinamagatang Maria Cacao, ang diwata ng Cebu. Si Maria Cacao ay isang diwata mula sa Argao, Cebu. Malagong malago ang mga tanim niyang kakao, prutas at gulay sa paligid ng tahanan niya. Sa kuweba ng Lantoy, siyang isang barkong ginto na may mataas na albor. Dito niya isinasakay ang mga prutas at gulay para ipagbili sa ibang lupain. Kapag nakikita ng mga tao na may nasisirang tulay sa Argao, natitiyak nilang lumuwas na naman ang diwata sakay ng gintong barko na ang albor ay nasabit pa sa tulay. Pagbalik, maraming gamit sa kusina ang dali ni Maria Cacao, gaya ng kawali, kaldero, sandok, palayok, kutsara, tinidor, plato at iba pa. Tuwing maganda kasi ang mga tao sa ibaba ng bundok, sa mabait na diwata sila nanghihiram ng gamit. Pumupunta sila sa bunganga ng kuweba at sumisigaw ng Maria Cacao, Maria Cacao, pahiramin mo kami ng mga gamit, maghahanda kami sa darating na pista. Pagbalik, kinabukasan, ang mga tao sa bunganga ng kuweba ni Maria Cacao, naroon na ang mamahaling gamit na hinihiram nila. Ang mga gamit ay isinusoli nila matapos ang handaan. Nang dumami na ang mga nakatira sa paanan ng bundok, dumami rin ang nanghihiram ng gamit kay Maria Cacao. Pero nagbago ang mga ugali ng mga tao. Hindi na sila nagsusoli ng mga hinihiram sa diwata. Marami ang basta na lamang kumukuha ng mga tanim. Mayroon pang pumuputol ng malalaking kahoy kapag wala sa bundok ang diwata. Sa gabi, mayroon ding mga sumasalakay sa barko ni Maria Cacao para tungkabin ang mga ginto sa gilid ng barko. Wala na akong mga kaldero. Nasaan na ang aking mga plato at baso? Wala na akong kawali. Wasak na rin ang halaman ng mabait na diwata. Nagdamdam ng matindi si Maria Cacao sa mga tao. Ang kabaitan niya ay sinamantala ng marami. Nagpasya ang diwata na lumayo na mula noon. Mula noon, wala nang maaasahang tutulong sa mga tao. Napansin ng marami na nanuyot ang mga puno at tanim ng kakao sa halaman ng diwata. Wala na silang nahihiraman ng mga kasangkapan. Wala na si Maria Cacao. May aral ba kayo napulot sa aking kwento? Para sa akin, naisiparating ng kwentong ito na matuto tayong magpahalaga sa ating mga biyaya tulad ng kalikasan na bigay ng Panginoon. Sila ang pumoprotekta sa atin sa panahon ng bagyo. Kaya paano na lang kung patuloy silang wawasakin? Malamang magtampo na rin sila katulad ng diwata na si Maria Cacao. Hanggang sa muli, paalam!